Meron tayong ano dito, repair. Ito ay isang integrated power amplifier. Yung brand niya ay Sakura. Sakura AB737. Ito yung laman niya. Ayan. At saka ito yung mainboard. Ngayon, ang sabi ng may-ari nito, yung diferensya niya ay ayaw pumitik ng ano, ito, ng relay niya. Kaya ayaw tumunog. Ngayon, ang mga posibleng sira niyan, pag ganito na ayaw mag-click yung relay, nagpo-protect yan siya. Kasi ibig sabihin may sirang pyesa. Ayan. So, yung kadalasan na nasisira niyan, na ayaw itong mag-click, ay nandito mismo sa power up na to. Merong sunog dito sa mga power transistor na to, o di kaya nag-leak. O kung okay man itong mga power transistor na to, nandito tayo sa ano, sa mga driver nito. Ito, kabilaan yan, ito, left and right. I-check natin ito kung may leaking siya. Mas maganda kung sunog siya, kasi madali mong makita kung saan yung may diferensya kung sunog siya. Ngayon, kung okay din itong mga driver niya dito sa mga preamp niya, pre-driver niya at preamp niya, nandito yung mga diferensya niyan. At saka tingnan nyo din minsan yung mga transistor na to, pag nagkulay itim na ito ay mag-change value siya. Kaya ito din minsan yung dahilan na ayaw mag-click yung relay, kasi nagpo-protect kasi ito na ayaw niyang ituloy-tuloy yung power para hindi na masunog yung ibang pyesa. Ngayon, na-check natin itong lahat, yung amplifier nito, left and right, na-check natin ay okay naman. Goods na goods yung lahat ng pyesa. Ngayon, dito tayo pumunta sa driver ng relay. Ito yung driver ng relay. Dito yan papunta, papasok siya dito sa IC na to, at papunta siya dito sa relay. Yan. Ngayon, nag-check tayo dito, yung nakita natin na naging diferensya niya ay ito. Itong dalawang kapasitor na to. Ito na siya, ito pinalitan natin. Kinalawang yung mga paa niya. Ayan. Yung isa ay putol na. So pinalitan natin. Yung value nito ay 10 UF, 100 volt yung value niya, dalawa. Tapos nag-check din tayo dito, yung katabi niyang kapasitor ay ganun din. Kinalawang din yung paa, ayan. Putol din, isa na lang yung natira. So pinalitan din natin yan. Yung value nito ay 4.7. Yung value niya 4.750 volt yung value nito. Ngayon, nung sinubukan na nating i-power on, ay hindi pa rin gumana yung yung relay natin. Kaya nag-trace uli tayo ng ibang pyesa na naging dahilan kung bakit ayaw gumana yung relay natin. So nakita natin dito itong dalawang transistor na to. Yung value niya ay 5551. Ito yung dalawang block na to. Kasi kung tingnan natin, hindi naman siya sunog, pero yung laman niya ay leaking. Yung base emitter collector niya ay leaking. So nagpalit uli tayo. Ito, pinalitan natin yan, yung dalawa. Tapos nag-check pa tayo ng ibang pyesa. May isa pa dito na leaking. Ito, yung katabi ng IC na to. Ito yung nagda-drive dito din sa papunta sa relay. So nagpalit din tayo nito kasi leak din katulad dito. So ang napalitan nating pyesa para gumana yung relay natin ay 3 transistor at 3 kapasitor. So nandito siya. Ito, 3 kapasitor
dalawang transistor dito at yung isa nandito. Ayan. Ngayon, itatry nating lagyan nating supply at titingnan natin kung mag-click na yung relay natin. Kasi yung niya, yung board ng power up niya ay goods naman lahat ng ng mga piyesa niya. So ibig sabihin, nung sinaksak ito ng may-ari, may power siya. Tapos gumagana ito yung amplifier niya, kaso hindi tumutunog yung speaker kasi papunta kasi ito sa speaker. Ayaw tumunog ng speaker dahil hindi gumagana yung relay natin. Kasi yung mga driver ng relay natin na ito yung dalawang transistor na to at saka dito yung isa plus ang kapasitor na to ay sira. Kaya ayaw niya mag-click. Dapat mag-click siya para magkaroon dito ng connection sa speaker niya. Papunta na kasi ito sa speaker. So ito i-try nating subukan nating i-power on. Lalagyan na natin ng nakabit na natin yung yung supply, yung mga fuse niyan ay okay na rin. So saksak natin dito. Ito yung power natin. Ayun. So ito guys, hindi ito magpa-power, hindi ito mag-iilaw dahil kahit na i-power natin, hindi ito mag-iilaw kasi hindi ko pa na-tap yung mga board dito, yung mga connection dito sa mga tone control niya. Yung bali yung supply lang natin ay papunta lang ng board kasi titingnan natin kung mag-click itong relay. Ayan. Tingnan natin. Ayan, ito tingnan natin kung mag-click. So ipa-power on ko. Try natin kung mag-click. Ayan, gumana na yung blower natin. Ayan. So tingnan natin kung mag-click. Ayun, nag-click siya. Ayan. So try uli natin. Patayin ko. Ayun, naggumalaw. On ko. Hintayin natin. Ayun, nag-click siya. So yan lang guys yung mga posibleng masisira na mga pyesa. Kung sakaling yung relay ng amplifier ay ayaw niya gumana. Sa mga driver lang ng relay. Kung wala dito sa main na pyesa, sa driver lang ng relay. So ngayon ang gagawin ko dito ay ikakabit ko na siya sa sa lalagyan niya. Dito sa mismo sa case niya. Para matesting natin kung goods na yung tunog niya. Kasi wala namang sira yung yung power amp niya. Nandito lang mismo sa relay na to. Marami kasi kung na-repair din ng mga ampli na minsan yung dinadala dito sa shop ay tinatanggal nila ito. Tinatanggal nila tapos direct na lang yung ginagawa nila. Pero para sa akin mas maganda yung may relay kasi protection yun sa speaker na hindi masunog kung sakaling magkaroon ng trouble dito sa main amp nya. Hindi masusunog yung speaker mo. Pag ito kasi pag walang relay ayaw niya mag-off niyan. So posibleng marami pang masira na pyesa at pati yung speaker mo ay masusunog kapag wala yan. So ikakabit ko muna ito guys. So ito na, nakabit na natin. Na-assemble na natin sa lalagyan niya yung yung main board. So try na natin
Testing natin ito, i-power on na. Naka-play na tayo sa ano natin, sa player. Power on lang natin. Ayan, gumana na yung blower natin dito. Ayan. Tsaka pumitik na rin yung relay natin. So, hintayin lang natin mag-calibrate itong bouillon. Tingnan natin. Ayan. Ayan na siyang tunog. Putulin lang natin, baka makapiright tayo. Ayan. So ayan, tumunog na siya guys. So yun lang yung punta nyo, yung kung may masira, check nyo lang yan banda sa relay na yan. Hindi ko na nilagyan ng takip kasi pagdala sa akin yan, wala ding takip yan yung relay. Galing din kasi ito sa ibang shop, tapos dinala lang sa akin dito. So ayan, na-assemble na rin natin. So ibigay na lang natin mamaya sa may-ari ito, hintayin lang natin pagdating niya. So ayan guys, salamat sa panonood.